and shine mga kapuso dahil it's Pinoy MD time. At syempre marami na naman tayong pag-uusapan na mga health concerns, mga tips pang kalusugan na dapat ninyong malaman this Saturday morning. Una na riyan ay ang mga kontesera na ang hilig daw talagang i-flash ang kanilang mga white teeth. Pero eto ang kanilang gamit para pumuti daw ang kanilang ngipin, nail polish. Ligtas ba yan? Super dry talaga siya bago mo itikom yung bibig mo para hindi siya mag-scatter all over your mouth at para hindi mo rin siya malunok. Panibagong learn and play area para sa ating mga chikiting. Naku, kung saan masusubukan po nila kung ano mga pangarap nila maging. Kung saan yan, alamin. Matagal na lang gustong pumunta at pumasok dito. Tsaka from the outside kasi nakikita mo, super colorful nung area. At eto pa, health goals ng isa nating kapuso, jumping rope ang kanyang naging sandigan sa kanyang pagbabalik alindog. Naging successful kaya? Abangan! Pagka 20 jumps, parang nag-oximeter pa ako nun eh. Inisip ko naman talaga natural lang nahihinga din ako kasi hindi pa sanay yung katawan ko. From stretch marks to loose skin, meron lahat ng yan ang ating singer-actress na si Geneva Cruz. Pero susundan po natin ang kanyang fitness journey at syempre ang kanyang advocacy na body positivity. To each its own, kung saan ka masaya, kung saan ka feeling mo, it's not about becoming thin. It's not about that. It's how to become healthy. At syempre, para sagutin ang inyong mga health concerns, maya-maya, aabangan din natin si Doc Oy Bagurias, ang ating internist at ang ating wellness expert para sagutin ang lahat ng yan. Diyan lang ho kayo mga kapuso, magbabalik pa rin ang Pinoy MD. Welcome back sa Pinoy MD mga kapuso at syempre makakasama na natin ang ating internist and wellness expert para sagutin ang inyong mga ipinadala sa aming katanungan via our Facebook page. Good morning, Doc Oy! Miss Connie, good morning. And of course, ating po mga kapuso na kasama natin tuwing Sabado ng umaga. Eto na, ang unang niyang tanong. Ano raw bang ibig sabihin, Doc, kapag mataas ang creatinine? Mula po yan kay Nilda Dula Oliva. Nilda, ang creatinine ay isa sa mga blood chemistry test na ginagawa pag gusto nating malaman ang kapasidad or trabaho ng ating bato. No? So kung ito ay tumataas, indikasyon ito na maaaring hindi na fully nagpa-function ang kapasidad ng ating bato. At ito ay hindi maganda sapagkat ito ay maaaring magdulot sa isang pasyente na mag-undergo ng dialysis para malinis ang kanyang dugo. On to our next question. Totoo raw ba, Doc, na ang pananakit ng ngipin ay senyales ng iba pang karamdaman? Ipinadala yan ni John Kiefer Bacalso. Kiefer, alam mo, even ang mga cardiologist ay talagang nakita na ang koneksyon ng tinatawag na mga periodontal diseases. No? So hindi lang sakit ng ngipin kasi kung sakit ng ngipin, ibig sabihin maaaring ikaw ay may dental caries o kaya meron ka pang ibang mga gingivitis or mga iba pang sakit sa ating bibig. No? So, at ito ay maaaring magdulot ng consequences na tinatawag nating chronic inflammation. Itong chronic inflammation ay isang mekanismo sa ating katawan na pagka hindi na control ay maaari magdulot ng iba't ibang karamdaman tulad ng sakit sa puso, no, tulad ng cancer at iba pang mga karamdaman na associated dun sa tinatawag nating chronic inflammatory condition. Eto pa ang question. Bakit daw sumasakit ang bato kapag mataas ang presyon? Yang tanong mula kay JB Yoy. JB, kasi ang blood pressure na mataas ay indikasyon na yung resistance o yung pressure doon sa loob ng ating blood vessel ay maaaring nagdudulot ng hindi magandang daloy ng dugo. No? Kasi supposedly, ang daloy ng dugo sa ating blood vessel ay tinatawag nating laminar. No? Pero kung ito ay hindi smooth at ito ay maalon, no? Ay ito ay maaaring magdulot ng pag-stretch ng mga nerve endings na nandun din sa ating mga blood vessels. At ito ang pwedeng magdulot ng pananakit, no? Kung mataas nga ang ating presyon. And of course, last but not the least, pwede raw ba, Doc, na pumayat nang hindi ka nag-e-exercise? Naku, tanong po yan ni Armel John Martinez. Yes, pwede. Alam mo ngayon, marami nagtuturo ng paraan na tinatawag natin, Arnel, na
fasting, no? So narinig mo na yung intermittent fasting kung saan lalo na kung medyo may sobrang katabaan talaga ang isang pasyente, no? Through fasting, ating inaalaw ang ating katawan na siyang magpakain during the fasting state. Kasi during the fasting state, magkakaroon ng pagtaas at pagbabago sa iyong mga hormones, no? Katulad ng insulin at saka ng growth hormone. Ito kasing dalawang hormones na ito, ang epekto nito, pag tumataas ang growth hormone, ito ang nagtutunaw ng taba sa ating katawan. Ngunit pag tumataas naman ang insulin, ito ang nagdudulot kung bakit tayo nagdedeposito ng taba sa ating katawan. Sa fasting, bababa ang insulin at tataas ang growth hormone. Thank you so much, Doc Oyi, at syempre sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang mga katanungan sa ating Facebook page na talaga namang isa-isa nating binabasa at tinatry ho every Saturday. Keep them coming, mga kapuso, dahil susubukan pa rin po namin ipabasa yan at ipasagot sa ating mga doc experts katulad ni Doc Oyi. Kaya thank you so much. Magbabalik pa rin po ang Pinoy MD. Buntis? Yan daw ang madalas na tanong noon kay Minette. Paano naman kasi sa laki ng kanyang tiyan? Kung hindi mapagkakamalang buntis, parang napasabak daw sa pagmukbang. Sa taas niyang 5 feet and 2 inches, ang timbang niya kasi umabot na sa 83 kilos o 182 pounds. Ang itinuturo niyang salarin, ang hilig niya sa mga di masusustansyang pagkain. Hindi rin daw siya nag-exercise. At sa trabaho, maghapon siyang nakaupo. Kaya naman, kaunting akyat lang daw ng hagdan o kaya linis ng bahay, agad siyang hinihingal. Pero ang wake-up call daw ni Minette nang dapuan ng COVID ang kanyang buong pamilya. Kasi yung husband ko nag-work, so siya yung naunang natamaan. Hanggat nahawa kami, tapos yun, na-quarantine kami, and parang nag-reflect ako na kung talagang mahina yung katawan mo, wala, mamamatay ka sa COVID. Lalo na kung mahina yung lungs mo. Doon ako napaisip talaga. Kailangan na maging healthy na ng konti ang lifestyle namin. Ang takot ni Minette, baka raw yun na ang huling beses na magkakasama silang buong pamilya. Noon, di ba, yung pag nagka-COVID ka, yung scare na mamamatay ka na, kahit na ang normal ka, the following day, yung nababalitaan mo, bigla na lang siya namatay. Yung malala sa amin yung husband ko, ako, hindi, parang asymptomatic. Pero yung emotional ang malakas sa akin. Yung ang dami-dami ko iniisip, what if this is it? Yun talaga yung makakapagpaano sa'yo sa COVID yung mental state mo. Sisirain niya talaga, isa yun. Laking pasasalamat na lang ni Minette na gumaling mula sa COVID ang kanyang pamilya. Pero kasabay ng paggaling ay ang palata niya para sa healthy living. Kaya sinimulan agad ni Minette ang Oplan Bawas Timbang. Dati nagte-treadmill, nagba-biking din kami, pero hindi consistent. Kaya may mga days maraming days na tinatamad ko. Laking pasasalamat na lang ni Minette na gumaling mula sa COVID ang kanyang pamilya. Pero kasabay ng paggaling ay ang palata niya para sa healthy living. Kaya sinimulan agad ni Minette ang Oplan Bawas Timbang. Dati nagte-treadmill, nagba-biking din kami, pero hindi consistent. Kaya may mga days maraming days na tinatamad ko. Ang hanap daw ni Minette, yung workout na maiengganyo siyang magpapawis araw-araw. Gaya ng paggamit ng jump rope. Yung first time pala, actually, parang nag-enjoy na ako Kasi parang alam ko na yung basics. Kasi nung bata, nag-jump rope naman tayo, di ba? Pero hindi raw ganun kadaling mag-jump rope, ha? Parang okay to Kaya lang, pagka 20 jumps, parang nag-oximeter pa ako nun Tinignan ko normal naman yung oxygen level ko. So, okay to, sabi ko. Kaya lang talagang, inisip ko naman talaga natural lang nahihinga din ako kasi hindi pa sana yung katawan ko.
Ang anumang workout, gaano man kasaya, kailangan pa rin daw ng disiplina. At ang desisyon ni Minette na magseryoso sa pag-ehersisyo, lalong pinagtibay ng mamatay ang kanyang kapatid dahil sa pancreatic cancer. Isa rin yun sa motivation, parang realization ko na, naku, talagang kailangan na magpaka-healthy. Siyempre na, pag nakikita mo yung family mo na nahihirapan, parang gusto mo, ikaw na lang dun sa... Masakit yung pinagdaanan kasi ng ate ko eh. Wala nang pain reliever na tumatalab sa kanya. As in, ganun kasakit. Kahit yung morphine. Siguro nasama ko siya sa journey ko before siya nagkasakit. Baka nakatulong sa kanya yun. Yung pag-exercise, yun talaga yung kulang sa amin nun. Sa ngayon, hindi na raw niya mabilang ang koleksyon niya ng jump ropes. Mula sa beaded jump ropes, PVC jump ropes, hanggang sa rope flow. Meron din daw siya niyan. Naging easy-peasy na rin daw sa kanya ang paggamit nito. Hanggang sa hinaluan na rin niya ito ng sayaw at iba't ibang tricks. Jump rope is life para kay Minette. Kaya kahit habang nagkakape, nagwawalis, at naglalampaso ng sahig, walang makakapigil sa kanya. Healthy na, happy pa. At ang pinakamagandang resulta, mula 83 kilograms, naging 62 kilograms na lang siya. Siyempre, sobra saya, no? Ang goal ko lang talaga is sana makabawas ng mga 10 kilos but more than pa yung nabawas ko siya sa pag-jump. Agree ang fitness coach na si Francis na mabisa ang jump rope sa pagpapapayat o pagpapabawas ng timbang dahil isa po itong total body cardio workout na talaga namang sa iyong paglulundag siguradong matutunaw ang iyong mga taba from head to toe. When you're doing jump rope, it's a total body workout. So by doing a total body workout, i-develop yung strength natin, saka power, balance, and athleticism. So, and of course, it's fun. Based on research, on a 30 minutes, you can burn 500 calories minimum. Pero bukod sa patalon-talon, kailangan daw na may tamang haba ang iyong jump rope. Hindi rin daw dapat magkalayo ang mga paa kapag tatalon. Dapat fit together. Tapos yung pagtalon, kaya maraming na yung injuries sa jump rope kasi usually pag nakikita mo yung mga bata, tinatak-in nila yung ankle nila sa butt nila. So masyado mataas. Which is ang required lang talaga, the proper jump height sa pagja-jump rope is 1/2 inch to 1 inch lang dapat. So ganun lang dapat kataas kasi lesser effort dapat. Importante rin daw na may tamang posture kapag tatalon. Heads up, chin up, and you should have a neutral spine. Ang dapat nagpapatakbo ng jump rope is yung wrist mo, hindi yung buong elbow. So, kung mapapansin mo, minimal movements lang dapat. Masyadong mas maraming ine-exert kang effort, mas madali kang mapapagod. Sa pag-jump rope, kailangan magawa mo to ng mas matagal and mas efficient. Kaya naman pala si Minette, bukod sa gumaan na ang timbang, gumaan na rin ang pakiramdam. Hindi lang siya nakakagaan scale-wise, pero yung feeling na ang gaan-gaan mo. So, feeling young and beautiful. Siyempre, feeling 20s pa lang ako. Wow! Pati ang kanyang mister napatalon sa tuwa dahil sa epekto ng jump rope sa kanyang asawa. Siyempre, very proud siya sa akin. Yes! Makita mo na may mga comments niya sa mga videos ko. That's my wife. I'm so proud of you. Mga ganun eh. I love you. Ay, siyempre, kilig na kilig ako. Oh my God! Sabi nga nila, galaw-galaw ng ang taba ay matunaw. Dahil ang pagtalon-talon, nakakabawas na ng timbang, mainam pa sa kalusugan. Aura pa lang, pang beauty queen na. Hair and makeup? Check. Palaban na rampa? Check na check. My name is Nerf Unipa, representing Quezon Bukidnon.
And to complete the look, syempre ang smile ala beauty queen. Para ma-achieve ang perfect white teeth, ang sikreto ni Nerf, nail polish. 2018 na magsimula siyang sumali sa mga beauty pageant sa kanilang lugar. Sa halos 10 pageant na sinalihan, 6 na raw ang koronang naiuwi niya. Kung gusto ko talagang manalo ng isang competition, I really work hard for it, or kumbaga, I prepare so much time for me to be able to win the competition or to win the beauty contest. At nitong 2022, kinoronahan siya bilang gandang katlong lahi ng Quezon sa Bukidnon. Sobrang ganda ng loob na manalo, maka-inspire ng ibang tao, especially sa pagbibigay ng mga speech, mensahe during beauty contest. It takes a village to win a crown, ika nga. Kaya si Nerf may sariling glam team lang naman. Meron akong mentor, meron akong makeup artist and hairstylist, at siya po gumagawa ng lahat. Binibigyan talaga namin ng siguro 5 hours before the competition to prepare ourselves, especially makeup. Here are my pageant essentials. So first, ang pinaka-importante at hindi dapat mawawala sa lahat, ang ating mga makeup. Meron din tayong isang body makeup, so para makintab or maganda yung skin. So it is very important to have a body shimmer. Confidence is key raw kapag sumabak na sa stage. Kaya ang mga contestant, kanya-kanyang pakulo. Pero ang kanya raw pambato, ang kanyang smile na pang beauty queen. Sa beauty contest, yung smile talaga ang pinaka-importante. You feel confidence. Kaya ang kanyang mga ngipin, dapat daw laging nakakasilaw sa puti. Ang solusyon ni Nerf, hindi toothbrush, hindi toothpaste, kundi nail polish. Sa video nga na in-upload ni Nerf online, kitang-kita kung paano ginawa ng kanyang glam team ang kanyang instant pampaputi ng ngipin. Kagat-kagat ang plastic spoon, sabay lagay ng white nail polish. Ang resulta, perfect white teeth at instant veneers. Ligtas nga ba ito? Ayon sa mga eksperto, ang veneers ay isang cosmetic and decorative covering na inilalagay po sa ating ngipin para sa aesthetic and restoration purposes. Ito raw ay nakakatulong sa pagpapaganda ng sukat, ng hugis, at maging ng kulay ng ating ngipin. Kaya naman certified beautiful smile daw ang effect nito. Pero dahil wala raw budget si Nerf para sa totoong dental procedure, napa-DIY na lang siya. Natutunan lang din daw niya ito sa mga kapwa kontesera. Meron talaga siyang dagdag factor kasi once you smile on stage, lalo na't naiilawan siya, puting-puti tignan yung ngipin mo. Kumbaga parang naka-veneer ka talaga nun. Aminado si Nerf na siya man, kinabahan ng unang beses na gumamit ng nail polish ang ngipin. Pero nag-iingat naman daw siya. Super dry talaga siya bago mo itikom yung bibig mo para hindi siya mag-scatter all over your mouth at para hindi mo rin siya malunok. Pero babala, ayon sa dentista na si Doc Maureen Ines Manzano, posibleng masira ang ngipin sa paggamit ng mga kemikal na hindi angkop sa ngipin. Tandaan ang nail polish ay mayroon itong toxic chemical substance. Ayon sa study, mayroon itong toluene, formaldehyde. Pag ito'y nilagay natin sa ating ngipin, maaring magkaroon ng deformity or permanent staining sa ating ngipin. Naapektuhan daw kasi ng mga kemikal ang enamel sa ngipin na itinuturing na hardest substance sa katawan ng tao. Ang teeth, it doesn't repair itself. So once na nasira na ito, hindi na ito magre-regenerate pa. Pag nasira kasi ang enamel, pwede itong mag-crack or mag-chip off. Bukod dito, mas delikado raw kung malulunok ang mga kemikal na ito. Pag pinagpatuloy pa niya yun, pwedeng maging brittle yung ngipin. But worse is, pag nag-mix ito sa saliva at ma-ingest sa ating katawan, maaring mag-cause ito ng nausea, vomiting, throat irritation, or worse, abot sa central nervous system natin. Kaya si Nerf, hindi inirekomendang gawin ito ng iba. Sa totoo naman po talaga yung ginagawa namin is hindi naman talaga siya advisable na gawin ng iba. Nagawa lang talaga namin siya para to give us the factor na magkaroon ng instant white teeth. So since hindi namin afford yung bonggang mahal na mga veneer, so yun yung ginagawa na lang namin.
Ayon kay Doc Mau, ang nakasanayang DIY pampaputing ng ngipin gaya ng baking soda, epektibo at ligtas naman kung hinay-hinay lang ang paggamit. Dapat din daw rekomendado ng eksperto. Payo ni Doc para ma-achieve pa rin ang perfect smile. Always remember, natural is beautiful. Tatandaan lang ang good oral care habit. Magsipilyo araw-araw. Pangalawa, lagi tayong gumamit ng floss kahit once a day. Pag hindi kakapitan ng cavities, maputing tingnan ng ngipin. Rarampa man sa pageant o hindi, walang hindi nadadaan sa matatamis ng ngiti. Kaya mag-iingat sa mga produktong ating gagamitin. Parang ating mga ngipin, hindi lang maputi, strong and healthy rin. I guess ito yung pinag-usapan. Ito yung when I showed everything, like my stretch marks here, my loose skin here, yung linea negra, yung nasa gitna ng tiyan na hindi nawawala. Ang singer at actress na si Geneva Cruz, nahuhusgahan din daw sa social media. Sabi ng ang itim ng singit, na parang, so parang sinagot ko lang, sabi ko, parang, it's called shadow. Sabi ko, pasensya ka na, I forgot to Photoshop it for your delight. I don't post pictures para sa kaligayahan lang ninyo. Pero ang fit and fab at proud mom, hindi raw aatras. Stretch marks at bilbil, meron din daw siya niyan. Ito naman yung, siyempre pag umupo ka, ayan din, mga imperfections, yung parang kala nyo, kayo lang may bilbil, di ba? Kasi ayoko nang isipin nila na just because celebrities kami, parang we're perfect. We're not it. At para sa mga nagsasabing hindi raw siya dapat magbikini sa kanyang edad, ito yung pinaka-proud ako. May nagsabi na parang, nasa 40s ka na, ba't ka nagbibikini? Nakakahiya ang sagwa. Yan yung mga na parang sasabi ko, watch me. Alam mo yung ganun lang, na parang, kung masaya ako sa bikini ko, hindi mo na ako nakakasakit. Leave me alone. Sabi nga nila, if you have it, flaunt it. Hindi lang daw ang kanyang fit and fab body ang kanyang ipinagmamalaki. But as a proud mom, proud din daw siya sa kanyang mga bilbil, stretch marks, at loose skin. Yung intention ko dun, para ipagtanggol lang yung mga kaedad ko na nasa 40s, yung mga ina na may mga stretch marks, may mga loose skin na hindi maintindihan ng ibang mga tao. Mahigit 3 dekada na sa showbiz si Geneva. Kung tutuusin, sanay na raw siya sa panghuhusga ng iba. Aminado siyang nung una, natakot din daw siyang ipakita ang kanyang imperfections. Because sa 34 years ng career ko as a singer-actor, hindi naman talaga ako pala sagot sa mga personal na buhay ko. I never say anything, tatahimik lang ako and I let it die. Alam mo yun, a natural death. Kaya sa mga body positivity post, hinihikayat niya ang kapwa niya mga babae na ipagmalaki at mahalin ang kanilang katawan. Because this is something that I feel strongly for. Kailangan ng ibang mga babae ng, mag-explain para sa kanila. And yun yung naging ko talaga, motivation ko na magsalita yung kapwa mga babae ko. Fitspiration ding maituturing si Geneva. 2014 nang simulan niya ang kanyang fitness journey matapos ipanganak ang kanyang pangalawang anak na si London. Nagsilbi pa raw na coach ang kanyang panganay na si Heaven. Ine-level up na rin ni Geneva ang kanyang pagiging healthy. Ngayon kasi, may sinusunod na siyang regular workout, gaya ng pagtitreadmill, pagbubuhat ng weights at yoga. Pero importante rin daw na sabayan ito ng tamang pagkain. Ako kasi paniniwala ko ngayon, it's not really about the scales. It's about yung feeling mo sa katawan mo mas malakas ka ba, ganun. Yung hindi ko pagpapalit yung sarili ko ngayon
dun sa sarili ko ng 20s and 30s ko. Hindi lang fit body ang na-achieve ni Geneva sa kanyang workout. Malusog at malakas na rin daw ang kanyang katawan. Para kasi sa kanya, health is wealth. To each its own. Kung saan ka masaya, kung saan ka feeling mo, it's not about becoming thin. It's not about that. It's how to become healthy. 2021 nang mawala ang Mommy Marilyn ni Geneva dahil sa COVID-19. Dahil dito, mas lalo raw niyang pinahahalagahan ang kanyang kalusugan. When my mom passed away due to COVID, that's when I realized that life is short. Yung greatest talaga na yung pagiging mayaman natin, yung health talaga. Kasi kahit ganong karaming pera mo, kung napabayaan mo rin yung sarili mo, pero alagaan natin yung sarili natin because this is all we got, ourselves. Marami mang nai-inspire, hindi pa rin daw nawawala ang mga negative comments tungkol sa kanya. Kung minsan, hindi naiiwasan ni Geneva na pumatol sa bashers. Hindi naman ako yung nagsasalita para lang mapuna ng iba na, ipe-praise ako. Hindi po ganun. It's more of like magsasalita lang po ako kapag talagang kinakailangan. And hopefully, maintindihan ng mga tao. Payo ni Geneva, mas mainam kung ang pagiging healthy sisimulan ng mas maaga. When I was in my 20s and 30s, I wasn't this confident. I wasn't this strong. Ngayon, mas strong ako physically, emotionally, mentally. And it comes with age. And yun yung amazing about getting older. So, kailangan natin maging self-aware because yung growth po ay nag-uumpisa talaga dito sa utak. And also, just because you're in your 40s or 50s, don't allow anyone to live your life for you. Your body, your choice, ika nga. Ang mga imperfections sa katawan, hindi dapat ikinahihiya. Dahil wala sa edad ang pagiging healthy. Basta ang goal, healthy mind and body. Sa bagong pasyalan dito sa Makati City, pwedeng matupad ang iyong pangarap agad-agad. Bata man o young at heart, dito, dreams do come true. Play to learn. Yan ang gustong iparanas ng Dream Lab mula 12 noon till 9 p.m. Sa lawak na 4,000 square meters ng simulation playground, pwedeng mamili sa Dreamville at Wonderville ang mga young and young at heart. Kung gustong maranasang empleyado ng gobyerno o kaya naman pangarap maging pulis, doktor, o hindi kaya isang hotel manager, pwedeng subukan dito. Sa mga business-minded kids naman, pwede rin nilang masubukan ang kanilang craft lab at baking room. A lot of Filipinos, especially young ones, they want to become an entrepreneur. And then here in the Philippines, we have a lot of business schools, but we don't have any business simulation playground. Dream come true nga para sa anak ni Mommy Agatha na si Aliyah ang makapunta sa Dream Lab. Matagal na nang gustong pumunta at pumasok dito. Tsaka from the outside kasi nakikita mo, super colorful nung area, yung facade pa lang. So parang naku-curious siya kung ano yung itsura sa loob. Birthday celebration daw ito para kay Aliyah. Kaya naman ang bonding ni Mommy at ni Baby ang paggawa ng kanyang DIY birthday cake. Sa tulong ng Lab Ninjas, tinuturuan sila ng mga basic baking skills. Si Aliyah, serious mode on! Mula sa paghahalo ng ingredients, baking, hanggang sa paglalagay ng icing at pagde-decorate. Pangarap daw kasi niyang maging isang baker tulad ng kanyang daddy. Yung dad niya, actually, chef siya na mahilig magluto. She really likes food din kasi talaga. Sa loob lang ng isang oras, ready na ang DIY birthday cake ni Aliyah.
Sana matupad ang wish mo na maging isang baker someday. Ang magkakapatid na si Catherine, Vincent at Nathan laking ibang bansa. Kaya naman sinulit nila ang pamamasyal sa Pinas. Takbo rito, takbo roon, na tila hinahabol ang kanilang dream job. My dream job is to be a pilot. No, I'm a pilot. Okay. So I want to continue his dream job. And I also want to travel around the world. Habang si Vincent naman daw ay pangarap maging isang scientist. First of all, I like to watch National Geographic, and I've learned so many things, science in school. And I kind of want to explore space. So that's why I want to be a scientist. Isang little fashionista naman ang naabutan namin kasama ang kanyang buong family sa craft lab. Kasama ang kanyang mommy, daddy, at lola. Mabusisi nilang inilalagay ang maliliit na piraso ng beads hanggang sa makabuo ng napili nilang design. Matapos nila itong buuin, tsaka ito paplansyahin ng Lab Ninja. Hanggang sa maging isang personalized keychain. Perfect bonding daw ito para sa mag-anak dahil si Lulu, pangarap daw pala maging isang fashion designer. Panganay kasi namin babae, gusto niyang maging fashion designer saka makeup artist. Tapos yung bunso naming lalaki, gusto niyang maging policeman saka fireman. Kung saan sila masaya, kung ano nilang gusto nilang gawin sa buhay nila, lahat bibigay namin hanggat pwede. Para kina Daddy Jerwin, playtime is also family time. Naniniwala ako na the more you expose them sa mundo, sa buhay, mas magiging well-rounded person yung mga bata paglaki nila. Para sa mga anak namin, kay Lulu and kay Leon, whatever you guys would like to do in the future, I hope you understand and remember that you have mommy and daddy's full support to whatever you guys want to do. Yan lang. And like what I always say, keep your head up and I love you. Ayon po sa pag-aaral ng UNICEF, ang first 8 years ng ating mga chikiting ang pinaka-importanteng stage for human development. Ibig sabihin, sa pamamagitan po ng learn and play o sa kanila pong paglalaro, pinakamabisa o epektibo silang natututo. Kaya payo ng pediatrician na si Doc Derry, let the kids play. Sobrang importante ng paglalaro and socialization sa labas. Natututo silang makisalamuha, mag-control ng emotions, yung language nila na nade-develop, and yung sa motor na sinasabi ko, tatakbo-takbo yan. Kung nasa bahay lang kasi, pwedeng tumatalon, pero sobrang liit naman kasi nung place nila. So, hindi sila makakapag-explore. Kung pipigilang maglaro ang mga bata, may withdrawal na yan. Yung takot sa tao. Pag sinama mo, parang first time nilang ma-encounter yung ibang bata, magsasalita sila, pabulong. Kasi baka mali yung masabi nila, ma-reject sila. Ganon din, parang ayaw nilang sumali sa activities. Kasi yung pag mali yung nagawa nila, may feeling of rejection sila. So, may mga ganon silang mga magiging feeling. Laging anxious, mga ganon. Pag hindi na-actionan early, may mga consequences. Yung mga pag-control ng anger, kung sa adolescent or teenager, parang depression na sa kanila yon. Hindi naman daw kailangan maging magastos ang paglalaro. Maging ang simpleng playground at komunidad ay pupwedeng makatulong sa ating mga anak. Yung mga ganyan kasi, pag dinala mo, ando na ulit yung motor skills kasi magtatakbo, aakyat-akyat, nandyan pa rin yung socialization. Kasi kadalasan naman, kung maganda yung naging park ng mga local communities nyo, andyan din yung mga kaklase niya, yung mga kapitbahay nyo. So, may socialization ulit doon. Samantala, nakaisang oras na naman po tayo ng masaya at makabuluhang kwentuhang pangkalusugan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako pong inyong kaagapay, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oyi, ang inyong internist at ang inyong wellness expert. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.
Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.